Kabanata 1181. Walang sumagot kahit matagal nang tinatawag ni Charlotte. Nenerbiyos ang mga kasama niya at lahat ng mga subordinate sa paghahanap, kaya si Luis na lang ang natira sa kanya. Pinapakalma siya ni Luis habang naghahanap. Charlotte, huwag kang magpanik. Mahahanap natin siya. Lahat ng tao sa manor ay sa atin. Ayos lang ang bata. Ano ang sasabihin ko kay Danrick kung may mangyari sa bata? Nababahala si Charlotte. Hindi ko dapat hinayaan na nag-iisa, dapat dinala ko sila. Huwag ganyan, Charlotte. Ayos lang. Masakit sa puso ni Luis para kay Charlotte. Hihingi ako ng karagdagang tulong. Umalis na si Luis para tumawag ng tulong, ngunit napansin niyang wala ng ibang tao. Siguro naghahanap sila sa iba pang lugar. Charlotte, wala akong telepono. Tatawag ako para humingi ng tulong. Papunta na si Luis para humingi ng tulong nang may mapansin siyang maliit na aksesorya sa lupa sa tabi. Agad niya itong kinuha at sinuri. Star-shaped hair clip ito. Agad niyang tinawag, Charlotte, halika at tingnan kung kay Alpha ito. Dumiretso si Charlotte at sinuri ang hair clip. Ito ang hair clip ni Alpha. Saan mo ito nahanap? Doon, pinakita ni Luis kung saan niya natagpuan ang aksesorya. May maliit na shoe print sa tabi ng lugar. Siguro kay Alpha iyon. Wala nang ibang shoe prints. At wala itong abnormalidad. Lalo pang nabahala si Charlotte. Agad niyang tinawagan si Lupin. Kailangan mong pakawalan si Fifi. Nakuha ko. Agad na inis ikaso ni Lupin. Minsan, kaya ng hayop ang gawain na hindi magawa ng tao. Kayang maamoy ni Fifi ang kinaroroonan ni Alpha base sa amoy ng kanyang damit. Umuulan na, iniunat ni Luis ang kamay upang matatakpan ang patak ng ulan. Tumingin si Charlotte sa madilim na langit, at di nagtagal ay tumulo ang malalaking patak sa kanyang mukha. Charlotte, humanap ka ng silungan, ipagpapatuloy ko ang paghahanap, sabi ni Luis. Tinanggal ni Luis ang kanyang coat at isinaklob kay Charlotte. Hindi ako pwedeng huminto ngayon. Patuloy na tumingin si Charlotte sa langit. Lumipad na si Fifi mula sa hot spring resort. Pumalakpak si Charlotte. Narinig ni Fifi at agad lumipad patungo sa kanya. Kinuha nito ang aksesorya sa kamay ni Charlotte at nagsimulang maghanap kay Alpha. Nagulat si Luis sa tanawin. May narinig na nakakatakot na sigaw malapit. Lumiko si Charlotte sa direksyon, at sumagot si Luis. Ang sigaw ay mula sa mga katulong. Siguro nagulat sila kay Fifi. Ayos lang. Dapat ka munang bumalik. Sinundan ni Charlotte si Fifi. Susunod ako agad, sumunod si Luis. Luis, sigaw ni Diana. Hindi lumingon si Luis at pinalakas ang lakad upang sundan si Charlotte. Lumalakas ang ulan, at di nagtagal, basang-basa na si Charlotte. Ngunit iyon na lang ang iniisip niya. Ang mahalaga ay makita si Alpha. Mabilis tumakbo si Charlotte. Halos mawala ng pakiramdam si Luis sa kanya. Sa kabutihang palad, tumigil siya sa harap ng isang cabin. Nasa bubong si Fifi. Pumasok si Charlotte sa pintuan. Alpha. Nakaupo si Alpha sa isang sulok, hawak ang isang cute na kuneho. Basang-basa, na nanginginig sa lamig, at nagkulong sa takot. Itinayo ang ulo nang marinig ang boses ni Charlotte. Auntie Charlotte. Alpha. Agad na nilapitan ni Charlotte at niyakap siya. Nakakakaba ka. Tingnan natin. Nasaktan ka ba? Tiningnan ni Charlotte mula ulo hanggang paa si Alpha. Ayos lang ako, Auntie Charlotte. Humajikik si Alpha. Naglalaro kami ni Beta at Gamma ng tagu-taguan. Nakakita ako ng cute na kuneho kaya hinabol ko ito. Pagkatapos, nawala ako. At nagsimula ng umulan, kaya pumasok ako para magkubli. Mabuting bata. Hinaplos ni Charlotte ng daliri ang magulong buhok ni Alpha. Dadalhin kita pa uwi. Ang ulan ay tumitindi. Maghintay muna tayo rito ng kaunti. Si Luis ay nag-iikot sa cabin. Hahayaan mo akong tingnan kung may magagamit akong pangpanimulang apoy. May dala-dalang kahoy sa kanyang mga bisig, nagsimula si Charlotte ng apoy sa furry place. Nakakita rin siya ng palayok. Pagkatapos, nagsimula siyang magbalat ng peras habang hinihintay na kumulo ang tubig sa palayok. Wow! Ang galing ni Auntie Charlotte. Para kang si Mommy. Napansin ni Alpha na kaya ni Charlotte ang lahat mula sa pagsindi ng apoy hanggang sa pagluluto. Mismo ba ang mommy mo? Oo, tumango si Alpha.
Damaloy ang mga luha sa kanyang mukha habang nakasimangot. Huwag kang malungkot. Makikita mo rin ang mommy mo sa lalong madaling panahon. Masakit ang puso ni Charlotte para kay Alpha kaya niyakap niya ito. Charlotte, hayaan mo. Kinuha ni Luis ang pagbalat ng peras gamit ang maliit na kutsilyo. Pagkatapos nito, iniabot niya kay Charlotte ang peras na maayos na nabalatan. Hiwain mo ito, saka ilagay sa palayok. Si Alpha ay nilalagnat. Kailangan niya ng pers 2. Naiintindihan ko. Ginawa ni Luis ayon sa utos ni Charlotte. Biglang lumipad si Fifi papasok, na ikinagulat si Luis at nahulog ang kutsilyo sa kanyang kamay. Huwag kang matakot, hindi ka nito masasaktan hanggat nandito ako. Ipinahiwatig ni Charlotte kay Fifi na manatiling malapit sa apoy para matuyo ang kanyang balahibo. Ngunit ang matalim nitong tingin ay nakatuon sa kuneho sa mga braso ni Alpha. Fifi, hindi mo pwedeng kainin ang kuneho ko. Mahigpit na niyakap ni Alpha ang kuneho. Kung susubukan mong kainin ito, sasabihin ko kay Daddy. Parang naintindihan ni Fifi ang sinabi niya, agad itong lumingon at nagsimulang linisin ang kanyang mga pakpak gamit ang tuka. Hindi ka ba natatakot dito, Alpha? Hindi. Itinaas ng buo ng kanyang ulo habang sumagot, nakatatakot ito sa akin. Ang galing mo. Tama nga, anak ka ng daddy mo. Huminga ng malalim si Luis. Natatakot pa rin siya kay Fifi tuwing nakikita niya ito. Ngunit ang 2 taong gulang na bata ay hindi. Kailangan mong magsikap. Para kay Auntie Charlotte ang fiancé mo. Naantig si Luis. Napatawa siya sa sagot ni Alpha. Susubukan kong magsikap pa. Ito ang unang pagkakataon na may positibong pananaw sa relasyon niya kay Charlotte. Masaya siya tungkol dito. Pinakain ni Charlotte si Alpha ng isang mangkok ng sopas at niyakap siya habang natutulog. Nakatagilid sa apoy ang basang damit ni Alpha para matuyo. Nakalimutan ni Charlotte ang kanyang telepono, kaya ginamit niya si Fifi bilang mensahero. Natulog si Alpha sa mga braso ni Charlotte habang tahimik na nakaupo si Fifi sa mga braso ni Alpha. Dahan-daang hinaplos ni Charlotte ang buhok ni Alpha. Banayad ang kanyang tingin sa ilalim ng ilaw ng apoy. Tumibok ng mabilis ang puso ni Luis habang nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Charlotte ang kanyang tingin. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Luis. Agad namang lumingon si Luis at namula. Umubo si Charlotte ng tuyo upang alisin ang kakulangan sa ginhawa. Hindi ka ba nilalamig? Alisin mo ang coat mo at umupo sa tabi ng apoy. Habang tinutuyo ang mga damit ni Charlotte at Alpha, si Luis ay nagtanggal ng kanyang basang coat at umupo malapit sa apoy. Dahil sa init ng apoy, nakatulog si Luis sa sofa. Patuloy ang pag-ulan sa labas habang unti-unting dumidilim ang kalangitan. Bakit hindi pa kami natatagpuan ni Morgan? Mahigit 1 oras na. Biglang may tumigil na kotse sa labas, kasunod ang mga boses ni Diana at Morgan. Luis, Miss Lindbergh. Luis, tawag ni Charlotte habang isinusuot ang kanyang coat. Narito na sila, magsuot ka na ng coat mo. Naalumpungatan si Luis nang hindi maintindihan sa ilalim ng kanyang hininga, pero walang senyales ng paggising. Napagod si Charlotte kaya maingat niyang inilapag si Alpha sa sofa at mabilis na isinusuot ang kanyang damit. Palapit na ang mga boses. Agad na sineksik ni Charlotte si Luis, gising na. Half asleep pa si Luis nang makita niya ang magandang mukha ni Charlotte sa harap niya. Tumibok ng mabilis ang puso niya sa ganda nito. Likas na, niyakap niya ito. Luis, anong ginagawa mo? Nagulat si Charlotte. Agad niyang itinulak si Luis palayo. Biglang may pumasok sa pinto, at aksidenteng nahulog si Charlotte sa mas malalim na yakap ni Luis. Nagsigaw si Sherlyn sa gulat, agad namang isinara ang pinto. Pasensya na. Paumanhin sa panghihimasok. Magpatuloy lang po. Namula ng malakas si Charlotte. Mas pinilit niyang itulak si Luis at dali-daling inayos ang kanyang damit. Pasensya na, Charlotte. Gising na si Luis. Hindi ko alam ang nangyari kanina, ako. Itigil mo na. Magsuot ka na ng damit, paalala ni Charlotte habang nakasimangot. Opo. Agad na bumangon si Luis at isinusuot ang kanyang damit. Pagkatapos, pareho ng maayos na nakasuot. Lumabas si Charlotte kasama si Alpha na natutulog pa sa kanyang mga bisig. Lumapit si Morgan upang kunin si Alpha at iniabot ang kuneho sa bodyguard.
Nasaktan ka ba? Banayad na tanong ni Lupin. Hindi sumagot si Charlotte at lumingon kay Sherlyn para ipaliwanag. Pareho kaming basang-basa. Ang mga damit namin ay basa. Naiintindihan ko. Tumawa si Sherlyn. Bata pa kayo. Naiintindihan ko minsan, nadadala kayo ng damdamin. Bukod pa rito, malapit na ang kasal ninyo. Hindi, kami. Sinigawan siya ni Sherlyn, tama na. Madilim na. Naghihintay ang mga bata. Bilasan na natin pabalik. Huminto si Charlotte sa pag-eksplika at sumakay sa kotse. Charlotte. Sumunod si Luis, gusto ring sumakay, pero isinara ni Charlotte ang pinto sa kanyang mukha. Sumakay ka sa kotse ko, hila ni Sherlyn kay Luis. Sa wakas, may improvement na, anak ko. Ano? Tanong ni Luis na naguguluhan. Sinabi ko sa iyo na masikaping ligawan si Charlotte. Hindi na siya tatakbo kapag nagustuhan ka na niya. Mommy, ano ang sinasabi mo? Damilat si Luis bago makasagot. Sunod-sunod ang kanyang pagbahing. Nako, nilalagnat ka. Bilasan nating umuwi at bibigyan ka ng gamot. Agad na dinaman ni Sherlyn ang temperatura sa noo niya. Mataas ang lagnat. Hindi ka dapat mapuwersa sa ulan. Mommy, sinundo ni Charlotte ang bata. Kailangan ko siyang samahan. Paano natin ipapaliwanag kung mawala ang bata? Nakasimangot si Luis. Hindi siya mawawala, biglang sinabi ni Sherlyn, agad namang pinisil ang kanyang bibig. Naniniwala rin ako, pero maliit pa ang bata. Kailangan nating maging maingat, masama kung may mangyari. Tama, hindi ko maisip na magkasakit ka pa matapos ang lahat ng ito. Simpleng sipon lang ito, maaayos sa gamot mula kay Dr. Felch. Tama, bilasan na natin, may gamot sa resort. Makakabuti sa iyo, hindi tayo sanay sa herbal concoction. Auntie Sherlyn, mas mabuti kung kay Dr. Felch na lang magpakonsulta si Luis. Nagkasakit siya dahil kay Miss Lindbergh. Magiging masama ang loob niya kung malalaman niya at baka siya ang mag-alaga kay Luis. Sang-ayon si Sherlyn. Tama ka, Diana. Luis, dapat samantalahin mo ang pagkakataong ito para lumapit kay Charlotte. Mommy, ano po ang sinasabi niyo? Hindi mapigilan ni Luis ang pagbahing, mabigat ang kanyang ulo, at malabo ang kanyang isip. Hindi niya maituon ng pansin sa sinabi ni Sherlyn. Magpahinga ka na lang dahil hindi ka maganda ang pakiramdam. Banayad na hinaplos ni Sherlyn ang kanyang likod na parang inaalagaan ang isang bata. Natulog si Luis sa kanyang mga bisig. Tinakpan ni Diana si Luis ng kumot. Banayad ang kanyang kilos, ngunit komplikado ang kanyang tingin. Samantala, sa kabilang kotse, tinakpan ni Charlotte si Alpha ng kumot. Sina Beta at Gamma ay nasa bahay na. Nasa bahay na po sila, Miss Lindbergh, sagot ni Lupin ng banayad, na natatakot na gisingin si Alpha. Hindi nila gusto umalis sa simula, ngunit bumalik si Fifi dala ang balita na natagpuan mo na si Alpha. Doon lang sila bumalik. Swerte lang, nakakatakot lang iyon. Tumingin si Charlotte kay Morgan. Ano ang nangyari sa iyo ngayon? Pasensya na, Miss Lindbergh. Humingi ng paumanhin si Morgan, inaamin ko ang aking pagkakamali at handa akong tanggapin ang anumang parusa. Hindi ka karaniwan sa ganito. Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Nagtataka rin si Lupin. May nangyaring hindi pangkaraniwan ba? Sinundan namin ng mabuti ang mga bata, ngunit sinabi ni Lady Sherlyn na gusto niyang maglaro ng taguan sa kanila. Hindi niya pinayagan kaming sumunod. Ibinaba ni Morgan ang kanyang ulo habang ipinaliwanag. Sinabi ko sa kanya na inutusan mo kami na bantayan ng mabuti ang mga bata. Ngunit nagpumilit si Lady Sherlyn. Ayaw kong magkaroon ng gulo sa kanya. Bukod pa rito, hyper na ang mga bata noon. Pumasok na sila sa ubasan. Plano naming sundan sila, ngunit pinigilan kami ni Lady Sherlyn. Sa huli, sa labas na lang kami naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig naming nawawala si Alpha. Agad kaming pumasok para hanapin siya. Tahimik si Charlotte habang iniisip ang kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lupin na naguguluhan. Sinasabi mo ba na sinadya iyon ni Lady Sherlyn? Inakala ko rin noon, ngunit bakit niya gagawin iyon? Hindi ko maintindihan. Maayos naman si Alpha sa huli. Sinabi niya na tumakbo siya dahil sinusundan ng kuneho. Huwag tayong magpalagay ng walang ebidensya. Utos ni Charlotte. Patatawarin kita sa pagkakataong ito, ngunit wala nang susunod. Naiintindihan.
Huminga ng malalim si Morgan habang nakatungo ang ulo. Dumating na sila sa villa. Lumabas si Charlotte ng kotse kasama si Alpha sa kanyang mga bisig. Tumakbo sina Beta at Gamma sa kanyang tabi. Alpha. Ipinahiwatig ni Charlotte na tumahimik na lang upang hindi gisingin si Alpha. Agad na tinakpan ni Beta at Gamma ang kanilang bibig. Natutulog si Alpha, kaya ako na ang magbabalik sa kanya sa kwarto. Bakit hindi ninyo kami sundan? Banayad na tanong ni Charlotte sa mga bata. Opo. Masunuri na sumunod sina Beta at Gamma kay Charlotte. Mommy, ayos lang ba si Alpha? Lumapit sina Ellie at Robbie. Nag-aalala at sinamahan sina Beta at Gamma habang wala si Alpha. Mabuti naman siya. Nawawala lang siya habang sinusundan ng kuneho. Paliwanag ni Charlotte, basang-basa siya sa ulan at natutulog na. Huwag natin siyang istorbohin ngayong gabi. Matulog na rin kayo. Opo, dinala ni Charlotte si Alpha sa kanyang kwarto. Matapos aliwin sina Beta at Gamma, iniutos niya kay Morgan. Tanungin si Hailey kung kailangan ni Alpha ng gamot sa sipon. Naghahanap na siya kanina. Gumagawa siya ng luya na sabaw. Banayad na sabi ni Morgan. Maligo ka na at magpalit ng damit. Narito lang ako. Panasan si Alpha at palitan ang damit niya. Naiintindihan. Nakita ni Charlotte si Sherlyn nang lumabas siya sa kwarto ng mga bata. Papalapit ito kasama ang mga katulong at si Luis na sumusunod. Tinakpan ni Luis ang kanyang ilong at bibig sa panyo habang bumabahing. Ang saya na nandito ka, Charlotte. Mabilis na sabi ni Sherlyn. Sa tingin ko may sipon si Luis. Hindi maganda ang pakiramdam niya habang pauwi. Maaari mo bang ipatingin kay Dr. Felch? Sige, tulungan mo nang makabalik sa kwarto habang kukunin ko si Dr. Felch. Tumingin si Charlotte sa relo. Alas 7 na ng gabi. Naisip niyang baka tulog na si Dr. Felch. Nagdesisyon siyang personal na bisitahin si Dr. Felch. Ngunit hindi natulog si Dr. Felch matapos malaman na nawawala si Alpha at nag-alala kung baka magkasakit siya. Matapos ipaliwanag ni Charlotte ang sitwasyon, dinala niya si Sam upang tingnan si Luis. Nakaayos na si Luis at umiinom ng maligamgam na tubig sa sofa. Pinapagalitan pa niya ang kanyang ina dahil iniistorbo ang kanyang pahinga kahit gabi na at pinapatawag pa si Dr. Felch. Dumating si Charlotte at Dr. Felch at kumatok sa pinto bago pumasok. Agad na bumangon si Sherlyn at bumati ng magalang. Nagsilbing tagasalin si Charlotte. Matapos ang maikling palitan ng salita, sinimulang suriin ni Dr. Felch si Luis. Totoo, may sipon siya, ngunit gagaling ito pagkatapos ng 2 receta ng herbal concoction. Maligo ng mainit at magpahinga ng maaga. Pagkatapos, isinulat ang receta at inutusan si Sam na ihanda ang gamot. Isinali ni Charlotte ang sinabi ni Dr. Felch kay Sherlyn. Nag-aalala pa rin si Sherlyn. Gagaling ba siya pagkatapos uminom ng gamot? Kailangan ba niyang pumunta sa ospital? Mukhang malala ang sakit niya. Malamig ang katawan niya at nahihilo. Huwag mag-alala, Lady Sherlyn. Mahusay si Dr. Felch, tiyak na gagaling ang sipon ni Luis matapos ang kanyang receta, katiyakan ni Charlotte. Oo, gusto sanang magsalita ni Luis, ngunit muli siyang bumahing. Achoo! Sige, aalis na kami upang hindi makaistorbo sa iyo. Sumakit ang puso ni Sherlyn kay Luis, kaya mabilis niyang inutusan ang mga tauhan na umalis. Matapos bigyan si Luis ng ilang paalala, umalis din si Dr. Felch at Sam. Habang naghahanda si Charlotte na umalis, hinawakan siya ni Sherlyn. Charlotte, sasamahan ko si Dr. Felch sa pag-alis. Manatili ka rito at samahan si Luis. Ako, bago pa makapagsalita si Charlotte, umalis na sina Sherlyn at ang kanyang mga katulong. Bago umalis, pinaalalahanan pa siya ni Diana. Miss Lindbergh, iiwan ko si Luis sa iyo. Maayos na umalis ang lahat at isinara ang pinto. Tumayo si Charlotte na nakasimangot. Charlotte, huwag kang mag-alala sa akin. Bumalik ka na at magpahinga. Achoo, achoo. Bago matapos ni Luis ang kanyang sasabihin, ilang beses siyang bumahing. Tumulo rin ang kanyang ilong at mukhang labis siyang nagdurusa. Luis, uminom ka ng mas maraming maligamgam na tubig. Dahil sa awa, lumingon si Charlotte upang kumuha ng tubig para sa kanya. Nang makita niyang malamig ang tubig sa kettle,
Inutusan niya ang mga katulong na kumuha ng maligamgam na tubig. Si Charlotte lang ang sanay uminom ng maligamgam na tubig. Hindi si Luis at ang iba. Dahil sanay na ang katulong sa gawin ni Charlotte, araw-araw silang naghahanda ng maligamgam na tubig. Napakasarap ng pears stew na ginawa mo kanina. Sayang, kalahati lang ang nainom ko, reklamo ni Luis habang tinatakpan ang ilong ng panyo. Magluluto pa ako ng marami para sa iyo. Naalala ni Charlotte kung paano nabasa si Luis sa ulan habang hinahanap si Alpha. Bukod pa rito, abala siya sa pagpapatuyo kay Alpha at sa mga damit sa tabi ng apoy kaya nakalimutan na ang sarili. Kaya nagkasipon siya. Dahil palagi siyang mabuti sa kanya, nararapat lang na siya ang mag-alaga kay Luis. Masyado ba itong istorbo sa iyo? Tanong ni Luis na nag-aalala. Nabasa ka rin sa ulan at sigurado akong pagod ka na. Ayos lang. Simple lang naman ang race eta. Dali-daling sabi ni Charlotte, magpahinga ka muna. Dadalhin ko kapag tapos na. Opo, salamat, Charlotte. Naantig si Luis at ngumiti ng matamis. Hindi na siya nakakaramdam ng hindi komportable. Sa halip, pakiramdam niya ay masaya. Kung ako ay may sakit, aalagaan ako ni Charlotte. Marahil mas maraming oras siya na makakasama ko ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1185. Pagkatapos magluto ng pears stew at pasta, dinala ni Charlotte ito sa kwarto ni Luis. Simula't hindi ka kumain ng hapunan, nagluto ako ng pasta para sa iyo. Halika at subukan mo. Ang galing mo, Charlotte. Labis na naantig si Luis. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ba ito o hindi. Inabot ni Charlotte ang kubyertos bago ibuhos ang isang mangkok ng pears stew para sa kanya. Naghanda ako ng maraming pears stew at inilagay sa thermal flask. Kung gusto mong uminom nito sa gabi, pwede mo lang ibuhos sa mangkok. Napaka-considerate mo. Pagkatapos kainin ang pasta, tuwang-tuwa si Luis. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Normal lang naman itong pasta, sagot ni Charlotte habang nakangiti. Dahil may sipon ka, mas gagaan ang tiyan mo kapag may mainit na pagkain. Oo, ang ginhawa na parang gumaling na ang sipon ko, achoo. Bago pa matapos ni Luis ang kanyang sinabi, muling bumahing siya. Paano ka gumaling ng ganito kabilis? Natuwa si Charlotte. Si Sam ay nagluluto pa ng herbal concoction at dadalhin ito sa iyo mamaya. Pagkatapos uminom nito, magpahinga ka ng maaga. Mas gagaan ang pakiramdam mo bukas. Tumayo siya at naghanda ng umalis. Charlotte, mabilis na hinila siya ni Luis pabalik. Aalis ka na ba? Hindi ka ba pwede manatili dito at samahan ako? Dapat kang magpahinga. Banayad na tingin ni Charlotte kay Luis. May istorbo kita kung nandito ako. Hindi naman, hinawakan ni Luis ang kanyang kamay, ayaw pakawalan. Gusto kitang tingnan. Maaari mo akong tingnan bukas. Hinila ni Charlotte ang kamay niya pabalik. Magpahinga ka na, okay. Pagkatapos, lumabas siya ng diretso sa kwarto. Tinitingnan siya ni Luis habang umaalis, naramdaman ang kaunting pagkadismaya. Inisip niya na mabuti siya sa kanya dahil nagsisimula na siguro siyang mahulog sa kanya. Ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, naisip niya na baka ipinapakita lang niya ang malasakit sa isang kaibigan. Maaaring may halong pasasalamat, ngunit pagmamahal, tiyak na wala. Huminga ng malalim si Luis bago muling ngumiti. Ayos lang, basta magsikap ako, maaantig ko siya, kahit gaano pa ka-emosyonal siya. Nang lumabas si Charlotte, nakita niya ang isang figurang mabilis na tumatakas. Siya ay katulong ni Sherlyn. Nakisimangot si Charlotte. Alam niyang lihim na pinagmamasdan sila ni Sherlyn dahil nag-aalala sa progreso ng relasyon niya kay Luis. Charlotte, sa sandaling iyon, lumapit si Sam dala ang herbal concoction, kasama sina Diana at ang dalawang katulong. Handa na ba ang herbal concoction? Tanong ni Charlotte habang nakangiti. Oo, tumanggo si Sam. Kailangan niyang uminom nito ngayong gabi, at ilang araw pa pagkatapos nito. Ibigay mo na lang sa kanila. Pumunta ka na rin at magpahinga. Sabi ni Charlotte nang may malasakit. Kailangan mong gumising bukas at ihanda ang gamot kasama si Dr. Felch. Ayos lang, hindi naman aabutin ng matagal,
sagot ni Sam. Kailangan ko lang ipaalala kay Sir Louis ang ilang bagay na dapat tandaan. Oo, naiintindihan niya ang Chinayan, di ba? Oo, naiintindihan niya. Tumango si Charlotte. Matulog ka ng maaga pagkatapos niyan. Opo, umakyat si Sam sa hagdan kasama ang gamot. Habang papasok na si Charlotte sa kanyang kwarto upang magpahinga, maingat na nagtanong si Diana. Miss Lindbergh, hindi mo ba sasamahan si Louis? Makakapahinga na siya pagkatapos uminom ng gamot. Iwas sa tanong, umalis si Charlotte nang hindi lumingon. Hindi rin naglakas loob magsalita si Diana. Pagkalipas ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at sinundan si Sam. Si Miss Lindbergh ay malamig kay Sir Louis, bulong ng katulong sa Filipinian. Shoo! Huwag kang magsalita ng kalokohan, paalala ni Diana bago kumatok sa pinto ni Louis. Dinala ni Sam ang herbal concoction, at inilapag ito at umalis matapos magsalita kay Louis. Dahil mapait ang gamot, inutusan ni Diana ang mga katulong na kumuha ng candy mula kay Sam. Agad nilang sinunod ang utos. Tanging si Diana at Louis na lang ang natira sa kwarto. Sa ilalim ng mahinang ilaw, isang malabong tingin ang sumilay sa mga mata ni Diana habang minamahal niyang pinagmamasdan si Louis. Louis, tulungan kitang mahiga sa kama. Salamat. Dahil sanay na si Louis na may naglilingkod sa kanya, hindi niya tinanggihan ang tulong ni Diana. Tinulungan siya nito sa kama, hiniga at tinakpan ng kumot. Hinawakan ang kanyang noo na nagulat. Ang init. Louis, siguro may lagnat ka ulit. Talaga, hinawakan ni Louis ang kanyang noo. Sa tingin ko wala na. Anong ibig mong sabihin? Hawakan mo ako. Hinawakan ni Diana ang kamay niya at inilagay sa kanyang pisngi. Tingnan mo, mas mababa ang temperatura ng katawan ko kaysa sa iyo. Natigilan, agad na inalis ni Louis ang kanyang kamay. Ayos lang ako. Gagaling ako bukas pagkatapos uminom ng gamot ni Dr. Felch. Dapat kang bumalik at magpahinga. Hintay, pumunta na sina Lisa at ang iba upang dalhin ang candy para sa iyo. Aalis ako pagkatapos mong kainin. Habang yumuko si Diana upang ayusin ang kumot ni Louis, ang kanyang malaki at magandang dibdib ay sumayaw, halos mahaplos ang kanyang mukha. Namula agad si Louis. Niliko ang ulo at sabi ng kinakabahang, magpahinga ka na, Diana. Ayoko ng candy. Louis, hindi mo ba kinaiinisan ng mapait na pagkain? Malambing ngunit nakakapanlaban na tinig ni Diana. Dahil mapait ang herbal concoction, paano mo ito matatanggap nang hindi kumakain ng candy? Talaga namang ayos lang ako. Pumikit si Louis, na hindi matapang tumingin sa kanya. Pinalaki siya ng mahigpit mula pagkabata at seryoso sa relasyon. Kaya nagustuhan niya lang si Charlotte at wala siyang girlfriend sa nakaraang mga taon. Palaging tinatanggihan ni Charlotte ang anumang intimate na interaction sa kanya, ngunit siya ay bata at malusog. Sa harap ng ganoong pang-aakit, natural na natutokso ang kanyang katawan. Sige, aalis na ako. Pinatay ni Diana ang ilaw at papalabas na nang may kumatok sa pinto. Diana, narito na ako, dala ang candy. Agad niyang binuksan ang pinto at kinuha ang candy. Magpahinga ka na. Ibibigay ko ang candy kay Louis bago aalis. Opo, salamat, Diana. Maaga ring umalis ang dalawang katulong. Matapos isara ang pinto, lumapit si Diana sa kama, binuksan ang candy at inilagay sa mga labi ni Louis. Kumuha ka ng candy, Louis. Hindi na kailangan, Diana. Bago pa matapos ni Louis, pinasok ni Diana ang candy sa kanyang bibig at dahan-dahang hinaplos ang kanyang mga labi gamit ang daliri. Banayad niyang sinabi, hindi na maging mapait kapag kinain mo ang candy. Matulog ka ng maaga, okay. Good night. Lumiko siya at umalis. Pinanood ni Louis ang kanyang paglayo, natigilan ng matagal bago nakabalik sa sarili. Halos naipit ang candy sa kanyang lalamunan, ngunit mabilis siyang umubo. Umiikot sa isip niya ang mga romantikong ginawa ni Diana, na nagdulot ng kaba. Tinalikuran ang kumot at tiningnan ang sarili. Talaga nga, lalong lumakas ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala. Patuloy niyang sinisisi ang sarili dahil nagkaroon siya ng ganoong di makatarungang pag-iisip sa ibang babae. Dahil mahal niya si Charlotte, dapat siya lang ang nararapat pagkagustuhan. Samantala, nakasando si Charlotte sa bathtub na nakapikit, ninanamnam ang bihirang katahimikan.
Nabasa siya sa ulan at medyo nilalamig, ngunit matapos ang 2 taong pisikal na pagsasanay, napabuti ang kanyang kalusugan at hindi nagkasipon. Upang hindi magkasakit, nagdagdag siya ng herbal concoction sa bathtub. Pinapalibutan ng singaw ang kwarto at umaalingaw-ngaw ang amoy ng herbal concoction. Nagsimulang antukin si Charlotte. Biglang tumunog ang kanyang telepono, naginising siya. Nakakunot ang noo habang hinahawakan ang telepono. Nang makita ang tumatawag, natigilan siya. Pagkatapos ng kaunting pag-aatubili, sinagot niya, "Hello." Tahimik ang tumatawag, ngunit naririnig niya ang mahinang paghinga. "Kung hindi ka magsasalita, isasara ko na." Handa na si Charlotte para tapusin ang tawag. "Charlotte." Isang pamilyar at malalim na boses, na may halong kahinaan at pagkapaus, ang narinig. Tumigil ang puso ni Charlotte, at ramdam ang kaba. "Ano ang nangyari sa iyo? Tandaan mo, akin ka lang," sabi ni Zachary sa telepono. Kahit na mahina ang boses niya, malinaw ang pagpapahayag ng kanyang dominasyon. "Hintayin mo ako." Pagkatapos sabihin ang 3 salita, pinutol niya ang tawag. Hawak ang kanyang telepono, nakaramdam si Charlotte ng pangamba. May kutob siya na may nangyari kay Zachary kaya nag-aatubili siyang tawagan siya muli. Ngunit ng pag-isipan, nagpasya siyang huwag na lang. Isang matigas ang ulo na lalaki tulad niya ay hindi magsasabi kahit na may nangyaring masama sa kanya. Ngunit dahil kaya pa niyang tawagan siya at ipahayag ang kanyang dominasyon, ibig sabihin ay maayos pa rin siya. Mas mabuti kung hindi siya makikialam. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nakatakdang magsama. Napabuntong hininga si Charlotte na inilapag ang telepono at bumangon mula sa bathtub. Binalot ang sarili ng bathrobe, at pinatuyo ang buhok sa kwarto at natulog. Ngunit sa ilang kadahilanan, patuloy na lumulutang sa isip niya ang imahe ni Zachary. Pinilit niyang pakalmehin ang sarili at huwag isipin siya, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang isip. Nakaramdam lang si Charlotte ng antok bandang hating gabi, ngunit nanaginip siya na lumitaw si Zachary sa harap niya, ang katawan ay natakpan ng dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata at tinanong siya kung ano ang nangyari. Tahimik siya, unti-unting lumapit kay Charlotte. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng dugo. Gusto niyang tumakbo at tulungan siya, ngunit hindi siya makagalaw, parang nakadikit sa lupa ang mga paa. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak si Zachary sa lupa na parang napunit na manika. Patuloy ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang katawan. Nakaluhod sa isang tuhod, hinawakan ang kanyang ulo sa sakit gamit ang isang kamay, habang inaabot ang isa pang kamay patungo sa kanya ng labis na pagnanasa. "Zachary!" Sigaw ni Charlotte, pilit na gumalaw ang mga paa upang makalapit sa kanya. Matapos ang mahabang sandali, nakagalaw na rin siya. Tumakbo siya patungo sa kanya, ngunit nagsimulang bamuka ang lupa, at pilit silang hinati. Ang lugar kung saan siya naruroon ay unti-unting lumubog, ipinadpad siya sa walang katapusang kailaliman. "Hindi, Zachary!" Habang sigaw ang pangalan niya, nagising si Charlotte mula sa panaginip. Nakatingala siya sa kisame, at ang puso ay mabilis na tumitibok. Lubhang nabalisa, may matinding kutob na may masamang nangyari kay Zachary. Automatikong kinuha ang telepono at handa nang tawagan siya, ngunit bago pa niya dial, ay huminahon siya. "Ako na ang fiancé ni Luis at putol na ang lahat ng ugnayan kay Zachary. Nakipagkasundo na kami ng maayos. Hindi ko pwedeng sirain ang kasunduang ito dahil lang sa isang sandali ng padalos-dalos. Kahit may masamang nangyari sa kanya, wala na itong kinalaman sa akin." Sa isip na iyon, inilapag ni Charlotte ang telepono, bumagsak muli sa kama at nakatitig sa kisame ng tila walang malay. Matapos ang ilang sandali, sobrang pagod ang kanyang mga mata kaya pumikit siya. Patuloy niyang pinaalalahanan ang sarili na kalimutan at pakawalan ang lahat. Parang ang tinig na ito sa isip niya ay naglakbay sa H-City. Nakahiga si Zachary sa kama. Matapos ang kanyang paggamot, sobrang hina ng kanyang katawan. Ang unang ginawa niya nang magising ay tawagan si Charlotte. Nanaginip siyang ikinasal na si Charlotte kay Luis. Bagaman nanaisin niyang pumasok sa simbahan at sirain ang kanilang kasal, bawat hakbang ay nagdulot ng paghihiwalay sa kanyang katawan, at patuloy na damaloy ang dugo.
Pinanood niya ng walang magawa habang nagpapalitan ng singsing si Charlotte at Luis at hinalikan ito ng masigasig. Nang sumiklab ang isang sigaw ng desperasyon mula sa kanyang mga labi, bumagsak ang simbahan at bumagsak ang mga beam sa kanya. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagising. Bumalik sa sarili at agad na tinawagan si Charlotte. Ngunit labis ang sakit kaya kakaunti lamang ang kanyang nasabi. Ngayon, pinipikit niya ang mata at tahimik na tiniis ang matinding sakit. Mr. Knock, tapos na ang paggamot natin para ngayon. Dapat kang magpahinga. Magpapatuloy tayo bukas. Maingat na sinabi ng doktor kay Zachary. Bakit mas masakit ang paggamot? Matagal na, pero hindi pa rin bumababa ang sintomas. Tanong ni Ben na nababahala. At dahil sobrang sakit niya, hindi ba pwede siyang uminom ng painkillers? Oo, pero maaapektuhan siya. Sige, pwede na kayong umalis. Pinutol ng malalim na tinig ni Zachary ang doktor, kaya mabilis na umalis ang huli. Nag-alala si Ben at tinanong, bakit hindi ko tawagan si Dr. Felch? Huwag ninyo silang istorbohin, banta ni Zachary. Pero ikaw, gusto sanang magsalita ni Ben ngunit pinigilan ang sarili. Alam niya na kapag determinado si Zachary sa isang bagay, wala nang makakapigaw sa kanya. Nararamdaman ko na unti-unti akong bumubuti, pinikit muli ni Zachary at bumulong ng malalim. Marahil, magiging maayos rin ako pagkatapos ng ilang sandali. Pero ang paggamot ay napakasakit. Nakikita niya na parang torture, nababahala si Ben. Sinabi nila na sumailalim din si Charlotte sa parehong paggamot noon. Nang naalala ni Zachary ang nakaraan, ramdam pa rin niya ang pagkakasala. Mas malala ang kalagayan niya kaysa sa akin, kaya tiyak na mas nagdusa siya. Kung nakayanan niya, bakit hindi ko kaya? Pero hindi ganap na naging epektibo ang kanyang paggamot. Sa tulong lamang ni Francesco na na-stabilize ang kanyang karamdaman. Bukod pa rito, may mga epekto pagkatapos. Sige na, pinutol ni Zachary habang pagod na pinipikit ang mata. Umalis ka na. Opo, hindi na nagsalita si Ben, umalis na nakayuko ang ulo. Nakahiga si Zachary mag-isa, parang taong nasa bingit ng kamatayan. Ngunit may tiwala siya na tiyak na gagaling siya. Kapag napagtagumpayan ito, kaya niyang harapin ang anumang problemang susunod. Tinanong ni Ben ang doktor ni Zachary tungkol sa kalagayan niya. Ipinaliwanag ng doktor ng taos puso, tulad ng nasabi ko, ang paggamot namin ay makakamit lamang ang pinakamababa upang mabuhay si Mr. Knock. Tungkol sa kanyang kakayahang makayanan ang buhay pagkatapos nito, hindi namin maipapangako. Nakaranas din si Miss Lindbergh noon ng parehong sitwasyon. Kahit matapos ang aming paggamot, paulit-ulit ang sakit niya bawat linggo. Pagkatapos, inimbitahan ni Mr. Lindbergh si Francesco upang gumawa ng gamot at maibsan ang sakit. Ngunit narinig kong unti-unti siyang gumagaling sa tulong ni Dr. Felch. Iminumungkahi ko na kontakan mo si Francesco o Dr. Felch. Natural, alam ni Ben na kailangan niya silang kontakan ngayon. Ngunit si Dr. Felch ay nag-aalaga kay Charlotte at Ellie sa F-Nation, habang si Francesco ay isang mailap na tao at palaging hindi alam ang kinaroroonan. Nagpadala na si Bruce ng tao upang hanapin siya, ngunit wala pa ring resulta. Habang iniisip ito, tumawag si Bruce. Agad sinagot ni Ben. Hey, may impormasyon ka na ba tungkol kay Francesco? Wala, pero nag-aatubili si Bruce na tapusin ang pangungusap. Anong nangyari? Sabihin mo, tanong ni Ben na nababahala. Ang relasyon ni Miss Lindbergh at Luis ay umuusad na. Ibinalita ni Bruce kay Ben ang nangyari sa grape farm at ipinadala pa ang video. Tingnan mo ito, nagtatago sila sa ulan sa kahoy na kubo. Nang pumasok si Lady Sherlyn, magulo ang kanilang mga damit at na-capture ng surveillance camera ang eksena. Bakit sila mabilis na umusad? Nababahala at naiinis si Ben. Hindi natin dapat hayaang makita ito ni Mr. Knock. Kung makita niya ang video, baka hindi na niya kayanin. Tama nga ang iniisip ko. Sai, nakapasok ako sa villa kamakailan upang protektahan si Miss Lindbergh at ang kaligtasan ni na Robbie at Ellie. Ngunit napansin ko na bukod sa kanyang sariling mga anak, may 2 taong gulang na bata rin na kasama niya. Ha! Naguluhan si Ben. Kaninong mga anak iyon? Ginagamitan sila ng parehong paggalang tulad ni na Robbie at Ellie.
Dahil magaganda rin, siguro mga anak iyon ni Danrick. Mukhang delikado talaga si Danrick. Kung hindi niya ipagkakatiwala ang kanyang mga anak kay Miss Lindbergh at iniutos na dalhin sila sa F-Nation. Oo, dahil lahat ng impormasyon sa Erihal ay nakapaloob, hindi natin malalaman ang kalagayan ni Danrick. Ngunit kung may masamang nangyari sa kanya, baka hindi natretuhin ng maayos ng Laurent family si Miss Lindbergh tulad dati. Si Sir Louis ay mabuting tao, pero si Sir Robert at Lady Sherlyn ay hindi. Tama. Ginagamit ni Lady Sherlyn ang iba't ibang paraan para mapalapit si Louis at Miss Lindbergh sa isa't isa. Siya rin ang utak sa likod ng nangyari ngayon. Mag-isip ng paraan para ipaalam kay Miss Lindbergh. Sa tingin mo ba ay hindi niya alam ang lahat ng ito? Hindi siya tanga. Oo, dahil komplikado na ang sitwasyon ngayon, marahil may sariling hinaing si Miss Lindbergh. Huwag na tayong masyadong makialam at mag-focus na lang sa pag-protecte kina Robbie at Ellie. Alam ko, dapat alagaan mo ng mabuti si Mr. Noct at pigilan siyang malaman ang nangyayari. Kung tatanungin niya, wala ka dapat na sabihin, dapat mong tandaan. Naiintindihan ko. Matapos isara ang tawag, punong-puno si Ben ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, wala siyang magagawa kundi alagaan si Zachary at maghintay na gumaling ito ng Milagroso. Samantala, maulap ang panahon sa Arkfield at bumaba ang temperatura. Hindi huminto ang ulan kagabi kaya natabunan ng tubig ang bakuran. Ginugol nina Charlotte at ng mga bata ang maginhawang umaga sa silid-aklatan. Tahimik na nagbabasa si Robbie habang nagkukwento si Ellie sa tatlong bata. Habang nagbabasa sa sofa, paminsan-minsan ay titignan ni Charlotte ang mga bata na may mapagmahal na ngiti. Minsan, ito ay isang uri ng kaligayahan, magpainit sa tabi ng fireplace, uminom, at magbasa. Pasensya sa abala, narinig ang pamilyar na tinig ni Sherlyn na pumasok kasama ang kanyang mga katulong, dala ang dalawang trolley na puno ng masasarap na pastry at inumin. Bakit kayo nandito, Lady Sherlyn? Bati ni Charlotte habang tumatayo. Narinig kong nagbabasa kayo dito, kaya nagpadala ako ng ilang pastries. Mga bata, lumapit kayo at tingnan. Gusto nyo ba ito? Ipinwesto ng mga katulong ang pastry sa mesa. Agad na tumakbo sina Ellie at ang tatlong bata, na natutuwa sa magagarbong pastries. Bagaman hindi gaanong nag-react si Robbie, inilapag pa rin niya ang kanyang libro at magalang na bumati. Salamat, Lady Sherlyn, magalang na wika ni Charlotte. Hindi na kailangan maging sobrang magalang sa pamilya, di ba? Tugon ni Sherlyn na may tawa. Gusto ko rin magbasa minsan. Sasamahan ko ba kayo, mga bata? Oo, hindi iniintindi ng mga bata kung sino ang kasama nila. Bukod dito, dahil palaging sinusubukan ni Sherlyn na mapasaya sila araw-araw, hindi sila nagtataka sa kanya. Sasamahan ko ang mga bata, Charlotte. Dapat mong bisitahin si Louis. Hawak ni Sherlyn ang kamay ni Charlotte at nag-aalala. Lumala ang kanyang sipon at may lagnat. Nang bisitahin ko siya kanina, nakasandal siya sa sofa at tinatawag ang iyong pangalan. Bumisita ako kaninang umaga at mukhang maayos siya. Lumala ba siya? Kaunting pagdududa ni Charlotte. Oo, may lagnat pa siya, sabi ni Sherlyn na nag-aalala. Titingnan ko, sabi ni Charlotte. Lumiko si Charlotte at iniutos sa mga bata, maging mabuti kayo, mga mahal. Magbasa rito at huwag tumakbo. Opo, sagot ni na Ellie at ng tatlong bata ng sabay-sabay. Robbie, balak kausapin ni Charlotte si Robbie nang biglang sinabi nito, Mommy, pupunta ako sa online class sa kwarto ko pagkatapos basahin ang librong ito. Mabuting bata, hinaplos ni Charlotte ang ulo niya bago tumingin kay Lupin. Bantayan mo ang mga bata. Opo, tumanggo si Lupin. Umalis si Charlotte kasama sina Morgan at dalawang babaeng bodyguard, habang ang iba ay nanatili. Dahil mas maingat at masusi si Lupin kaysa kay Morgan, iniutos ni Charlotte na manatili siya at protektahan ang mga bata. Pagdating sa kwarto ni Louis, kumatok si Charlotte at pumasok. Ngunit nabangga niya si Diana na nagpapakain ng gamot kay Louis. Louis, may lagnat ka, kailangan mong inumin ang gamot. Pakiusap kainin mo ito. Gagawin ko mismo. Habang itinutulak ni Louis ang kamay ni Diana, pumasok si Charlotte sa kwarto. Nang makita siya, sobrang kinakabahan siya na nawala ng kontrol at naitulak si Diana sa sahig.
Ang noo niya ay bumangga sa mesa na may malakas na tunog. Kabanata 1190. Nako, nang makita ni Luis na nasaktan si Diana sa ulo, nagulat siya sandali bago tinulungan ito. Paumanhin, Diana, hindi ko sinasadya. Ang alaga mo talaga, Diana, biro ni Morgan. Si Sir Luis ay malaki na, pero kailangan pa rin ng may magpakain sa kanya, di ba? Diretso at mainitan ang ugali ni Morgan, kaya nasabi niya lang ang nasa isip niya. Dahil may mataas na lagnat si Luis, mahina siya. Kaya tinutulungan ko siyang uminom ng gamot. Magalang pa rin si Diana. Huwag kayong magkamali, Miss Lindbergh. Hindi naman. Pamilya lang naman tayo. Ngiti ni Charlotte. Ayos ba ang noo mo? Ayos lang, hawak ang noo niya, mahinahong sabi ni Diana. Dahil nandito ka na, aalis na ako. Yumuko siya at umalis. Inayos ni na Morgan at dalawang katulong ang lugar at lumabas, na naiwan lang sina Luis at Charlotte sa kwarto. Agad ipinaliwanag ni Luis, Charlotte, may lagnat ka ba? Sagot ni Charlotte nang hawakan ang kanyang noo, medyo mainit. Anong nangyari? Hindi mo ba ininom ang gamot? Ininom ko, tumanggo si Luis. Uminom ako ng herbal concoction na ipinadala ni Sam kagabi at kaninang umaga. Pero dahil hindi pa rin komportable, binigyan ako ni Diana ng gamot. Hindi mo pwedeng inumin ang pareho, di ba? Tingin ni Charlotte sa gamot sa mesa, na nagtataka. Magpalat ka ng damit. Dadalhin kita kay Dr. Felch. Dumating na siya ng kalahating oras ang nakalipas. Kaunti lang ang alala ni Luis. Narito rin ang nanay ko at nag-usap sila. Sabi niya, mas angkop sa katawan ko ang Western medicine, kaya. Sige na. Kahit medyo natigilan si Charlotte, naiintindihan niya ang pinagmulan ni Sherlyn. Naiintindihan ko ang iba't ibang perspektibo, kaya iginagalang ko ang desisyon ni Lady Sherlyn. Sa tingin mo ba magagalit si Dr. Felch? Nene-nervyos si Luis. Gusto ko sanang humingi ng tawad at magpaliwanag kanina, pero umalis siya agad, sinasabing kailangan niyang ihanda ang iba pang gamot. Ayos lang, hindi siya ganoon kapeti. Ngiti ni Charlotte. Dahil nirekomenda na ni Lady Sherlyn ang gamot, inumin mo ito sa oras at magpahinga ng maayos. Humanda nang umalis si Charlotte. Charlotte, agad na hinila siya ni Luis. Hindi mo ba ako sasamahan? Tatanggi na sana si Charlotte nang makita kung gaano kaputla at kahina si Luis. Nang tinitigan siya nitong may awa, hindi niya matiis na tanggihan siya ng bastos. Sige, mananatili ako sandali. Ayos iyon. Tuwang-tuwa si Luis. Humiga ka. Tinulungan siya ni Charlotte sa sofa, nilagyan ng kumot at ibinigay ang baso ng tubig. Dahil nakainom na ng gamot, uminom ka ng tubig at magpahinga. Opo, humiga si Luis at humaplos ng ilong. Tumingin si Charlotte sa mahinang katawan niya, hindi maiwasang magkunot. Kailangan mo talagang mag-ehersisyo sa hinaharap. Nag-ehersisyo naman ako, bihira lang akong magkasakit. Kaya hindi ko alam bakit ngayon, paliwanag ni Luis. Charlotte, pwede ka bang umupo ng mas malapit sa akin? Magpahinga ka na lang, utos ni Charlotte bago kunin ang libro at nagbasa sa sofa. Bagaman nadismaya si Luis, natuwa na makita siya. Hindi na mamalayan, nakatulog siya. Inilapag ni Charlotte ang libro, tinakip siya, at nang aalis, napansin niyang hindi mabuksan ang pinto. Nakakunot ang noo niya, sinubukan pang paikutan ang doorknob, ngunit hindi gumagalaw. Parang nakalock mula sa labas ang pinto. Bagaman walang masabi si Charlotte, hindi siya nagpadala at bumalik lang sa sofa upang magbasa. Matapos ang ilang sandali, narinig ang tinig ni Morgan sa labas. Nandyan ka pa ba, Miss Lindbergh? Opo, sagot ni Charlotte. Buksan ang pinto. Nakakainis. Bakit nakalock ang pinto?